Ang unang-una kong ginawa nung na-receive ko yung resulta ng aking RT-PCR ay humarap sa aming altar, humarap sa imahen ng Mahal na Birhen ng Antipolo. Umiiyak kong sinabi sa Mahal na Birhen na huwag mo po akong pababayaan, samahan mo po ako sa labang ito kasi alam ko pong hindi ito magiging madali. Ako po si Francis Lois L. Santos, taal na taga Marikina, ngunit sa kasalukuyan naninirahan sa Cainta. Isa po akong religion teacher at religion coordinator ng Marist School sa Marikina City. Isang deboto ng Mahal na Birhen ng Antipolo. Nag-umpisa ang aking debosyon sa Mahal na Birhen ng Antipolo noong ako'y bata pa. Sa katunayan, matagal nang nag-umpisa yung aking pagdedebosyon sa Mahal na Birhen ng Antipolo. Ito ay mula sa aking pamilya. Isang taal na taga Marikina ang aming pamilya. Sa Marikina, meron kaming tinatawag doon na taunang pag-ahon ng mga taga Marikina sa Antipolo Cathedral. Ito ay tuwing unang Lunes ng buwan ng Hunyo. So bata pa lamang ako, namulat na sa ganoong pagdedebosyon ang aking pamilya. Kasama na rin doon yung taunang pag-aalay lakad tuwing Huwebes Santo. So ito yung mga naging ugat ng aking malalim na debosyon sa Mahal na Birhen ng Antipolo. So dito nag-umpisa yung aking pagdedebosyon sa Kanya, pananalangin sa Kanya, pagtawag sa Kanya. Sa katunayan, yung titulong Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje ang naging unang titulo ng Mahal na Birhen na aking unang nakilala. Kaya 1999 pa lamang, grade 6 ako noon, nung ako'y nagkaroon na ng sapat na ipon, ni-request ko sa aking mga magulang na ito yung maging unang regalo nila sa akin. So taong 1999, grade 6 pa lamang ako, ay mayroon na akong replika ng Mahal na Birhen ng Antipolo. So simula noon hanggang ngayon, yung patuloy na pagdadasal ng rosaryo sa araw-araw, yung pananalangin sa Mahal na Birhen ng Antipolo, yun ay naging habit namin sa araw-araw. So pinakikita namin bilang isang pamilya yung aming pagdedebosyon sa Mahal na Birhen sa pamamagitan ng pananalangin. Mahalagang aspeto ng debosyon yung pananalangin. So nagdadasal kami ng rosaryo araw-araw at sinusundan yon ng pananalangin sa Mahal na Birhen ng Antipolo, at pag nabibigyan ng pagkakataon ay nakakadalo sa buwan ng First Saturday Devotion, Mass, and Procession. So ito yung pagpapamalas ng aming pagdedebosyon sa Kanya. Para sa akin, pag sinabing milagro, hindi lang ito yung manifestation ng answered prayers. For me, there are many manifestations of miracles in our life. Yung tipong nararamdaman mo na sa tuwing may puno sa buhay, sa tuwing may mga problema sa buhay, laging may isang ina o nanay na dumadamay sa'yo. For me, this is already a miracle. Every time you feel na there is this presence of a mother in your life, na hindi ka nag-iisa sa hamon ng buhay, para sa akin matuturing na yung isang milagro. Ngunit ang hindi ko makakalimutan na kwento tungkol sa Mahal na Birhen ng Antipolo ay nangyari noong pandemic, taong 2021, buwan ng Setyembre. Makatapos yung pagdiriwang ng kapistahan ng kapanganakan ng Mahal na Birhen sa aming parokya sa Cainta, ginamit namin noon yung aming replika sa misa, tapos nagkaroon ng motorcade para sa karangalan ng Mahal na Birhen. Pagkatapos noon, makalipas ang ilang mga araw, ay nakaramdam ako ng masamang pakiramdam. Yung iba't ibang mga simptomas ng COVID-19 ay aking naramdaman. Kaya kinakailangan na magpa-RT-PCR, at doon nakumpirma sa RT-PCR na ako nga ay COVID-19 positive. Ang unang-una kong ginawa nung na-receive ko yung resulta ng aking RT-PCR ay humarap sa aming altar, humarap sa imahen ng Mahal na Birhen ng Antipolo.
umiiyak kong sinabi sa mahal na Birhen na huwag mo po akong pababayaan, samahan mo po ako sa labang ito kasi alam ko pong hindi ito magiging madali. Lumipas yung mga araw na hindi naging madali yung mga nangyari kasi lalong sumama yung aking pakiramdam, lalong bumigat yung aking pakiramdam kaya nirekomenda noon ng aming doktor na kailangan ko nang magpa-confine. Sobrang takot na takot ako noon kasi yung mga balita tungkol sa mga nao-ospital about COVID-19 at mahirap din ma-ospital kasi number one, wala ngang available hospital. So, kailangan talaga naming maghanap ng hospital. So, sa awa ng Diyos noon at sa tulong ng mahal na Birhen, nakahanap kami ng isang ospital, isang government hospital sa Antipolo. Kahit taga-Cainta kami noon, yung nahanap na ospital ng taong tumulong sa amin ay isang government hospital sa Antipolo. So, nung na-admit ako doon sa hospital, bago ko umalis ng bahay, muli akong humarap sa imahen ng aming mahal na Birhen ng Antipolo at sinabi ko doon, mahal na ina, Nanay Paz. Nanay Paz kasi yung tawag namin sa kanya ng aming pamilya. Samahan mo po ako sa ospital. Samahan mo po ako sa tagpong ito ng aking buhay kasi alam ko pong hindi ito magiging madali. So pagdating ko doon sa ospital, bago ako ipasok doon sa COVID ward, napalingon ako doon sa isang bahagi ng hospital. May isang malaking wall doon sa pinto. Nandoon yung isang malaking logo ng Antipolo City. Doon sa logong yon, andoon yung larawan ng mahal na Birhen ng Antipolo. Para sa akin, yun yung number one na pagpapaalala niya sa akin na kasama mo ko. Kaya nung time na yon, nangusap yung larawan eh. Parang nangungusap sa akin yung larawan na yon at sinasabi niya, huwag kang matakot, di ba nandito ako na yung ina. So I was reminded by the very words of the Blessed Virgin Mary when she appeared to Juan Diego in Guadalupe. Sabi ng mahal na Birhen, do not be afraid, am I not your mother? So ito yung pangungusap na tumanim sa puso't isipan ko sa pamamagitan ng larawan na yon. Sa iba siguro sasabihin nila, coincident lang yan, pero para sa akin hindi. Kasi the mere fact na nakita ko ang Birhen ng Antipolo dun sa logo na yon ng Antipolo City, seal, para sa akin, yun ay isang manifestation na kasama ko ang Birhen sa labang yon. Kinabukasan, yung resident doctor nung hospital ay nagra-rounds na. To my surprise, yung resident doctor pala nung government hospital na yun sa Antipolo ay isang aking dating kaklase nung ako ay nung high school pa kami, sa Maris School sa Marikina. So, for me, another manifestation of the Blessed Virgin Mary's presence during that time na binigyan niya ako ng isang doktor na mapapanatag yung loob ko na ito yung nagsasabi na, di ba, dapat wag kang matakot kasi kasama kita. Kasama mo ko sa labang ito. So, yung pang-araw-araw na pagdadasal ng rosaryo, tsaka yung panalangin sa Birhen ng Antipolo, yung pinanghawakan ko sa 14 na araw na aking pamamalagi doon sa hospital. Lumakas ang loob ko dahil doon sa katagang yon ng mahal na Birhen na huwag kang matakot. Ako ang iyong nanay, nandito ako. Makalipas ang 14 na araw, ako ay nakalabas ng ospital, COVID-free. Ang unang-una kong ginawa pagdating sa bahay ay napayakap ako sa imahen ng mahal na Birhen ng Antipolo. At ang tanging katagang nabanggit ko noon ay, salamat po, Nanay Paz. Alam ko na ikaw yung tumulong sa akin upang manalangin sa ating Panginoon upang gawaran ako ng kagalingan. Kinikwento noon ng nanay ko na doon daw sa 14 na araw na nasa ospital ako, yung araw-araw niyang pag-iyak, yung pag-iyak daw niya ay nasa harapan siya ng mahal na Birhen ng Antipolo na pinapanalangin din niya yung kagalingan ko. So dahil dito sa mga experiences ko sa buhay, sa tulong ng mahal na Birhen, tingin ko may dapat din akong gawin on my part na ipalaganap din yung debosyon. Yung mga kwento ko sa pamamagitan ng panalangin sa mahal na Birhen ng Antipolo, kailangan ko rin yung i-share sa mga taong nakakasalamuha ko. So bilang isang religion teacher, I know importante yung role na ginagampanan ko sa aking mga estudyante, especially sa buhay pananampalataya nila. So
Yung mga kwento ko na nararamdaman, yung mga pagtulong ng Birhen sa akin, ginagamit ko yon bilang example sa aking mga mag-aaral. Kinikwento ko sa kanila yung kabutihan ng Birhen sa akin, kinikwento ko yung mga answered prayers ko. So sa pamamagitan ng mga yon, tingin ko napapalaganap ko din yung debosyon sa mahal na Birheng Maria through my own personal story para maka-inspire din ng ibang tao na sa pamamagitan ko ay magdebosyon din sila sa mahal na Birhen. Kasi naniniwala ako na yung blessings na natatanggap ko sa buhay, kaya ako binibigyan ng himala ng mahal na Birhen ay para maging blessing din ako sa ibang tao. Dahil dito, ang mensahe ko, ang debosyon, yung salitang debosyon, merong hamon yun. Pag sinabing debosyon, hindi lang siya naiiwan as devotion. For me, I believe the word devotion will be completed if you will be adding the word mission. Debosyon at mission. So yung ating ginagawang debosyon sa mahal na Birhen ng Antipolo, yung ating pagdadasal ng rosaryo, pagsama sa mga Marian exhibits, pagsama sa mga prosesyon, naniniwala ako na may mission yung nakaakibat na gusto ng mahal na Birhen na gawin natin. Ano yun? Naniniwala ako kasi na pag sinabing Marian devotion, lahat ng debosyon natin dapat tumutungo yun kay Jesus, tumutungo yun kay Kristo. Kasi naniniwala ako, hindi naman gusto ng mahal na Birhen na siya lang yung ating sentro eh. Lagi niyang tinuturo yung anak niya. Hindi lang ako, yan yung anak ko. Siya yung ating paglilingkuran together. Kaya siguro pag sinabing debosyon, dapat number 1, hindi nawawala yung pananampalataya natin, yung pagsisimba natin tuwing linggo, mahalagang aspeto ng debosyon yon. Hindi lang tayo nagpupursisyon, hindi lang tayo nagdadasal ng rosaryo, ngunit lagi din nating tinatagpo si Jesus sa Eucharistia, sa misa. Number 2, mahalaga ding aspeto ng pagdedebosyon, yung kabutihan, yung pagiging mabuting tao. Kaakibat ng ating pagdarasal, yung tinatawag nating natatransform din yung buhay natin sa pamamagitan ng mabuting pakikitungo sa isa't isa, sa pamamagitan ng mabuting pakikisalamuha sa ating kapwa-tao, lalo na yung pagtulong sa mga nangangailangan. Kasi para sa akin, ito naman yung talagang essence ng devotion. Prayer is important, but we have to add another substance to that, which is the word mission. So tingin ko, pag ito ay ating nagawa, mas magiging makabuluhan, mas magiging mabunga at kaaya-aya, at mas magiging kalulugdan ng mahal na Birhen yung ating ginagawang pagdedebosyon. Muli, ako si Francis Lois L. Santos, isang deboto ng mahal na Birhen ng Antipolo. Ito ang aking kwentong Antipolo Pilgrimage. Ikaw, ano ang kwentong Antipolo mo?